Isang magandang araw sa bawat isa. Muli, purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa araw na ito meron siyang nakalaang saganang biyaya at pagpapala. Dahil ang tatalakayin natin ay punong-puno ng biyaya at pagpapala. Tatalakayin natin ang pinakamasagana o pinakamaunlad na buhay sa ibabaw ng lupa. At ito ay patungkol sa kasaganaan. Kapag pinag-uusapan ng kasaganaan, ang salita mismo ay nagdadala ng tuwa, excitement. Kung siguro mayroong magsasabi ngayon na siya ay magsasalita sa paksang ito na ginagarantiya na ito ay magbubunga ng tiyak na resulta ng kasaganaan, ay malamang marami ang makikinig at baka ito ay dumugin. Ano ang mga bagay na nakaugnay kapag pinag-uusapan ang kasaganaan o kaunlaran? Anong mga unang bagay na pumapasok sa isipan ng higit na karamihan sa mga taong nabubuhay ngayon sa ating mundo? Malamang ang mga nakaugnay dito ay isang magandang pamilya, isang matatag at umuunlad na kabuhayan, bahay at lupa na merong mga kasangkapan, sasakyan o kotse, nakatira sa isang magandang dako o lugar. Maaring tatawagin nating village o subdivision. Mga kaibigan na nasa mataas na antas ng lipunan, isang libreta sa bangko na marami ang nilalaman, maaaring merong maraming insurance, pagiging membro ng mga iba't ibang mga grupo ng mga kilalang tao, pagkakaroon ng pagkakataon at palagyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, hindi lang sa bansa, maging sa labas nito. Sa makatwid, sa maiksing paglalarawan, ito ay patungkol sa tagumpay. Ito ang madalas na pumapasok sa isip ng maraming mga tao. Hindi masama. Maganda lahat ang mga natukoy. Gayunpaman, alam natin na hindi napakarami ng mga tao ang mga nakakategorya o nakapailalim doon sa aking inilarawan kangi-kangina pa lamang. Marami ang hanggang ngayon ay ito'y nananatiling parang isang pangarap, isang nasain, at halos ang buong buhay ng mga tao ay ginugugol nila. Ang lakas, ang oras, at ang mga kasangkapang nasa kanila upang ito'y maabot. Not so many people could be actually categorized under these descriptions. Many are still wishing for it, and many are striving for it. Posible ba ang uri ng buhay na ito? Pag sinabing masagana, maunlad na buhay, posible ba ang masagana at maunlad na buhay? Oo naman. Pero hindi kagaya nung nailarawan kangi-kangina pa lamang. Yun ang tinatawag ng marami na ideal, yung pinapangarap, yung ginugusto. Pero ano ang tunay na kahulugan ng isang sagana at maunlad na pamumuhay? Kasi nga yung aking inilarawan kanina, isang katotohanan na kapag tiningnan natin, ang higit na karamihan sa mga taong nabubuhay ngayon sa mundo, sa iba't ibang lugar, kahit sa mga pinakamasagana o progresibong mga bansa, ay hindi nakakaranas nung lahat ng mga iyon. Pero sa Biblia ay inilarawan ang pinakamasagana o pinakamaunlad na buhay nanggaling mismo sa mga labi ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito isang bagay na hindi kathang-isip lamang. Ito isang bagay na hindi pangarap lamang. It's real, not imaginary. Ano ang patungkol dito na sinasabi ng kasulatan? Ano ang paglalarawan dito? So, ang kukunin natin paglalarawan ay ang paglalarawan mismo ng Panginoong Jesucristo. Ito ang ating gagawin. Pakinggan nyo mabuti ang nakatala dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa 10 kabanata. Maaring narinig na ng ilan at ang bahagi nito ay paulit-ulit na naririnig o ginagamit. Babasahin ko ang unang 18 talata ng Juan, 10 kabanata. Ito ang sinasabi.
Pakatandaan ninyo, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa putong ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang mga tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila maunawaan o nauunawaan ang ibig niyang sabihin. So ito isang talinhaga. Ito ay isang paggamit ng hindi literal na pangungusap pero may literal na kahulugan. Talatang 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumapatay at naninira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at pakinggan yung susunod, ng isang buhay na masagana at ganap. I have come that they may have life and have it to the full. O sa ibang salin, have it more abundantly. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa hindi siya pastol at hindi kanyang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung papaanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala sa kulungan. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Palagay ko, isa sa mga pinakapopular na talata ay yung talatang 10. I have come that they may have life and have it more abundantly, or have it to the full. Ito mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa paggamit ng paglalarawan sa mga nakikinig sa Kanya, na dapat sana'y naunawaan nila. Pero ang sabi ay hindi naman. Kasi ang ginamit niyang paglalarawan ay napakapangkaraniwan. Kasi sila'y nabubuhay sa isang lupain na kung saan isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tao ay ang pag-aalaga at pagpapastol ng mga tupa. Kasama na rin ang pagsasaka at pangingisda, depende sa kung anong dako ng lugar nakatira ang mga tao. Sisikapin ko at hayaan ninyo na gawing itong higit na malinaw at simple para sa atin ngayon na nabubuhay sa kapanahunan natin, na kakaiba naman ang sitwasyon sa kanilang sitwasyon. Pero hindi naman lingid sa atin na meron tayong kaalaman patungkol sa pangangalaga ng mga hayop. Dito sa ating bansa, ang madalas na pinapangalagaan o inaalagaan ay mga kalabaw o kaya mga kambing.
meron din namang mga tupa. Marami sa mga taong nabubuhay sa kapanahon ng yon, ang kapwa Hudyo ng Panginoong Hesus, ang higit na karamihan sa mga nakikinig sa Kanya, ay mga nangangalaga ng tupa o tinatawag na mga pastol. Marami ang hindi naman nangangalaga ng tupa o pastol pero alam ang patungkol dito. Halos lahat ng tao doon ay nakakaunawa patungkol sa mga pastol at sa mga tupa na inaalagaan. Magmula pa sa mga matandang kapanahunan, yung mga nakatala sa bahagi ng Biblia na tinatawag nating Lumang Tipan o Old Testament. Ipapaalala ko lang, kung papansinin ninyo, sa pagpapasimula ng pagdami ng mga tao, ang mga unang naging anak ni Adan at ni Eva, si Abel at si Cain, ang isa ay pastol, si Abel. Si Cain naman ay magsasaka. At habang lumilipas ang panahon nung itatag ng Diyos ang isang bayan na gagamitin niya upang daluyan ng kanyang biyaya at pagpapala sa sangkatawan, si Abraham ay kanyang tinawag. At si Abraham ay isang mayamang tao na merong maraming alagang mga tupa. Kaya sa isang banda siya ay matatawag na isang pastol sa kabila ng meron siyang maraming mga tauhan na siyang nangangalaga dito. Ang kanyang apo na si Jacob, pinanggalingan ng bansang Israel at lahat ng kanyang mga anak ay mga pastol. Kung maalala ninyo, nung napagkaisaan nung mga magkakapatid na ibenta yung kanilang kapatid na paborito ng ama, si Jose. Sila'y nasa pastulan. Kanilang inaalagaan ang mga tupa sa kawan. At wala nang higit na tanyag siguro na pastol sa Biblia, kundi ang naging hari ng Israel, si David. Ang Panginoong Hesus ay ginamit ang tupa bilang larawan ng buhay na may kasaganaan. Jesus used the sheep as a picture of a life living in abundance. Isang tupa na ang nangangalaga sa kanya ay totoo at mabuting pastol. Yan ang nakakaranas ng tinatawag na kasaganaan o kaunlaran. At siya mismo, ang Panginoong Hesukristo, ang nagpahayag ng tuwiran na siya ang mabuting pastol. 2 beses sinabi niya dito, ako ang mabuting pastol. Sinabi niya sa talatang 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pagkatapos, dito, sa isang talata pa, sa talatang 14 hanggang 15, ako nga ang mabuting pastol. So, 2 beses kanyang binanggit ng tuwiran na siya ang tunay at mabuting pastol. Ngayon, ang katanungan, bakit ang mga tao tila baga marami ang hindi nakakaranas nitong inaasam-asam na tinatawag na buhay na sagana o buhay na maunlad? Parang napakailap nito. Inaasam-asam, hinahanap-hanap, pinagsusumakitan, pero napakahirap matagpuan. Noon, maging sa kapanahon natin ngayon. Lalo na kapag dumaranas ng mga iba't ibang krisis sa buhay, parang lalong nagiging matingkad, na parang lalong nagiging mailap ang kaunlaran, lalong nagiging mahirap ang kasaganaan. Saan nanggagaling ang kalituhan? Where does the confusion come from? Alam niyo, ang kapansin-pansin kasi sa mga nagdaang panahon, hindi bago itong kapahayagang ito galing sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Palagi yan ang naririnig ng maraming mga taong patungkol dito. Pero yung katunayan, parang naiisip ng marami, bakit hindi parang nagiging tunay o totoo sa aming mga buhay ito? Ang maaari kong masabi,
malamang ay patungkol doon sa pagbibigay diin sa isang salita na ginamit dito. Lalo na yung salita sa English. I have come that they may have life and have it more abundantly. Nabigyan ng masyadong focus. Napako ang diin doon sa salitang abundantly. Kasi nakuha yung pansin ng mga tao doon. Hindi naman masama yung salitang yun dahil ito nga ay sinabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Siya mismong nagsabi nito. Pero ang pakahulugan, ang maaring merong maling hatid na unawa dito. Many have made the word abundant or abundantly the most important thing. Itong binigyan nila ng pinaka mahalagang pagdidiin. Gayong ang gamit dito ay ginawang kasing hulugan ng kayamanan, kasing hulugan ng ari-arian, kasing hulugan ng karangyaan. The word has been made synonymous to treasures, material possessions, and wealth, riches. Teka muna. Saan natin matatagpuan yung kahulugang yon na pinapahulugan ng iba sa kabuuan ng ating binasa? Ako hindi ko makita yon eh. Where can we even find that idea here in this whole passage? Nowhere. Hindi siya masama, no? Pero wala siya dito. Liban lamang kung yung binasa natin, 10 kabanata ng Juan, unang talata hanggang 18 na inyong babalik-balikan, ay pupunit-punitin at ipaghihiwa-hiwalay at bibigyan ng kanya-kanyang gustong kahulugan. Unless you take it apart, rip it apart, and take it out of context. Kung ito ay ating aalisin sa kanyang kinalalagyan na kabuuan at bibigyan ng kahulugan na wala naman doon. Papaalala ko lang sa inyo yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 6 na kabanata, talatang 11 hanggang 24. Maganda basahin ko para sa inyo ito. Mateo 6 na kabanata, talatang 11 hanggang 24. Galing mismo sa Panginoong Hesus din, yung tinatawag na Sermon on the Mount. Kung saan natutuhan natin yung pinakaunang dapat asikasuhin sa buhay. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Okay. Sabi niya dito, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan din ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Kung minsan kasi yung paningin ng tao hindi kasing linaw ng nararapat. Talatang 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So nowhere in John chapter 10 can you see that abundance is synonymous to treasures, material possessions, and wealth. Sa kabila ng hindi naman napakasama nito. Kaaya-aya nga ang mga bagay na ito. Sa makatwid, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus pag ating binalikan
at sinuri at pinag-aralang mabuti itong Juan ikasampung kabanata, talatang 1 hanggang 18, na ang sagana o maunlad na buhay ay patungkol sa pagkakaroon ng tunay at mabuting pastol. Abundant life is about having the true and good shepherd, Jesus Christ. Being a sheep with Jesus Christ as the shepherd. Ang pagiging isang tupa na ang pastol ay ang Panginoong Jesucristo. At anong ginawa ng Panginoong Jesucristo para maintindihan ng mga nakikinig sa Kanya? Gumawa siya ng paglalarawan ng kaibahan. Sa English, contrast. He made contrasting presentations para maintindihan ng mga nakakapakinig sa Kanya. Ano ang kanyang paglalarawan ng pagkakaiba o kaibahan? Inilarawan niya ang tunay na pastol sa makatwid ng kanyang sarili sa dalawang kakaibang mga maaaring mabigyan ng pansin. Ano ito? Ang una, talatang 1 at 2, pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat din sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Bakit? Talatang 2, ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. O lipat tayo ngayon sa talatang 7 hanggang 10. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ang unang paglalarawan ng kaiban ay ang pagkukumpara sa kanya bilang mabuting pastol at sa iba bilang magnanakaw at tulisan. Ang sabi, ang ginagawa ng magnanakaw at tulisan ay dumarating upang manira lamang at upang pumatay, upang magnakaw. Ang mga yan ay inilarawan sa maraming bahagi ng Biblia. Ang mga nagnanasa na makapasok sa kulungan ng mga tupa para lang manira, para lang pumatay at magnakaw. Yan ang unang paglalarawan ng kaibahan. The first contrast, Jesus contrasted himself with a thief or a robber who comes to harm and to destroy, even to kill. Anong pangalawang lalarawan ng kaibahan ng Panginoong Hesus? Tingnan naman natin ang talatang 12 at 13. Ang bayaran, sabi niya, ay tumatakas kapag dumarating ang asong gubat. Yan ay kasunod ng verse 11 nang sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, kinontrast niya sa isang bayaran. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. So, ito yung pangalawang tinatawag na contrast o paglalarawan ng kaibahan. He contrasted himself as the good shepherd to a hireling. Bayaran o upahan. Ano itong bayaran at upahan? Siya'y nagpapanggap na pastol pero hindi naman pastol. Tinatakasan niya o tumatakas siya kapag merong mga masasamang mga hayop o mababangis na mga hayop na sumisila sa mga tupa. Ang gusto lang niya yung tubo o pakinabang sa mga tupa. Bilang pagpapahayag ng kaiban, 2 beses, at hindi lang 2, 3 beses sinabi ng Panginoong Hesus, ako nga ang mabuting pastol.
ang buhay ng isang tupa ay nagiging sagana, maunlad, nang dahil sa pastol. The life of a sheep becomes abundant because of the shepherd, not because of anything else. Bakit? Anong ginagawa ng pastol? Una, pinangungunahan niya o nangunguna siya sa mga tupa. He leads the sheep. Anong sabi sa talatang 3, 4? Pinapapasok siya ng gwardya at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Etong ginagawa ng mabuting pastol. Pinangungunahan niya o siya ang nangunguna sa mga tupa. Saan? Siyempre tungo sa luntiang pastulan. May mayabong na damo makakain. Sa merong tahimik na batisan kung saan merong maiinom ang mga tupa. Tinutugunan niya ang mga pangangailangan nila upang sila'y maging matiwasay at mapayapa. Upang sila'y makapahinga. Ano pang sinasabi? Sa talatang 11, ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Aside from leading the sheep, he lays down his life for the sheep. Ang mismong buhay niya ay kanyang itinataya. Inilalaan para sa mga tupa. Para ano? Para ingatan sila. Para sa ganun, kapag dumarating ang mababangis na hayop, siya yung magsasanggalang sa kanila. Puproteksyonan sila. Siya ang nagliligtas sa kanila dahil siya ay nagmamalasakit sa kanila. The most abundant life on earth is the one who has Jesus Christ as the shepherd of one's soul. Naalala nyo ang sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Marcos 8 kabanata, talatang 36. Ito ang sinasabi sa bahaging yon. Galing mismo sa Panginoong Hesus. Marcos 8 kabanata, talatang 36. Sabi, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Siya ay nagsabi ng karagdagan nga, sabi niya, ano bang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ito'y patungkol sa pagkilala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, bilang pastol. Anong mapapala ng tao mapa sa kanya man? Ang mga kaaya-aya at magagandang mga inaasam-asam, mga kayamanan, mga ari-arian, mga karangyaan, kung ang kaluluwa naman ay napahamak. Ang pinakasagana, ang pinakamaunlad na buhay sa ibabaw ng lupa sa mundong ito ay ang buhay na nasa ilalim ng pagpapastol nitong dakila at mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo. Kapag inilagay natin ang ating pananalig kay Kristo Jesus, siya ang ating mabuting pastol. Tayo ay kanyang mga tupa. Meron tayong seguridad, tiyak na mapagkakatiwalaan ang kanyang pagliligtas. 1, 3 kabanata, talatang 16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak, Jesucristo, upang sino mang manalig sa kanya ay di mapahamak o di
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung siya ang ating mabuting pastol, siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya ang magsasanggalang sa atin sa oras ng mga peligro. Siya ang mangangalaga sa atin sa lahat ng kapanahunan. Sa makatwid, tayo'y makakaranas ng buhay ng kasaganaan, ng kaunlaran. Merong kapayapaan, merong kagalakan, merong katiwasayan, merong kasiyahan. When we put our faith in Jesus Christ, He is our good shepherd. We are His sheep. We are secured. We are saved unto eternal life. We are provided for. We are protected. We are cared for. We have an abundant life. With peace, with joy, with satisfaction. What should we do? Ano ang gagawin natin? Di makinig tayo sa kanyang tinig. Sumunod tayo sa kanya. Dahil hindi siya magkukulang sa pangunguna sa atin. We shall listen to His voice and follow Him because He will surely lead us. Where? To green pastures. To still waters. Alam nyo ang katotohanan ito. Noon pa man ay pinahayag na sa lumang tipan mismo ng isang dakila ring pastol, si David. Tingnan nyo, awit 23. Malamang ang pinakatanyag sa lahat ng mga naitalang awit dito sa lumang tipan. Anong sinasabi? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalabang ko. Ang aking ulo, langis, ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Isn't that the picture of an abundant life? Kung hindi mo pa inilagay ang iyong buhay sa ilalim ng pangangalaga ng Panginoong Jesucristo, panahon na. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Inialay niya at inila ng kanyang buhay upang ang manalig sa kanya at sumunod sa kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Tayo naman na kumilala na sa kanya. Huwag nating hayaan na tayo'y mamuhay na parang dukha ng dahil lang sa inaakala natin na kulang o wala ang mga bagay na inaasam natin. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay taglay na natin. Sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo ngayon, nabuhay na sa nagdaan at mabubuhay pa hanggang sa katapusan, wala nang pinakamapalad pa kundi tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang buhay natin ay sagana, maunlad. There is much to be desired, yes. Hindi minamasama ng Diyos na magnasa pa tayo ng mga karagdagang mabubuting bagay. Pero nasa sa atin na ang pinakamahalagang kayamanan. Anong mapapala ng tao, mapasa kanya man ng buong mundo, mapahamak naman ang kaluluwa nito. Kay Kristo, meron tayong probisyon, meron tayong proteksyon, meron tayong kapayapaan, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan.
In Him we have all necessary provisions. We have protection. We have peace proceeding to eternity. Nawa, yan ay huwag nating kalimutan. Yan ay ating patuloy na pagbulay-bulayan sa ating mga isipan. Yan ay patuloy na maging saligan at sandigan ng ating mga buhay upang sa ganon tayo ay magkaroon ng tunay na kasiyahan. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Dakilang Diyos, puspos ng katapatan at kabutihan, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa iyong mga biyaya sa amin. Maraming salamat sa iyong mabubuting layunin. Maraming salamat sa iyong mga ginagawa. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay. Salamat sa kasaganaan at kaunlaran ng buhay. May kapayapaan, may kagalakan, may katiwasayan, may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ikaw ang aming pastor. Tulungan mo po kaming mapakinggan ng maliwanag ang iyong tinig at kami sumunod. Saan man kami dalhin, dahil tiyak, dadalhin mo kami sa pinakamabuting kalalagyan. Sa lahat ng ito, aming Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papuri, parangal at pagdakila, ang pagsamba. Salamat sa iyong pag-ibig. Iniibig ka rin namin, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Sumagana nawa at umunlad pa ang ating mga buhay.